Magandang araw mga ka-co-op! Welcome sa continuation ng episode about steps in accounting cycle. Our tutorial for today is about posting to General Ledger. Pagkatapos po ng pagtatala sa ating General Journal, lahat po ng journal entries ay ililipat na natin sa ating General Ledger. Narito po ang itsura ng columnar book na ginagamit sa General Ledger. So dito po sa top part ng ledger, isinusulat ang pangalan ng account. And then sa bandang gilid naman po ay ang code na inassign po natin base po sa ginawa nating chart of accounts. Mayroon po itong 6 na column. First column is for date, next is for the description of transactions, next is for the posting reference. Ito po yung page number ng ating general journal kung saan makikita ang transaksyon ng bawat account. And the last 3 columns ay para sa debit, credit, and balance. Bago po tayo mag-post sa ating general ledger, gumawa muna tayo ng chart of accounts. Mahalaga po ito para mapadali po ang pagkakategorize at pagkaklasify po ng mga accounts. Gayon din, pinapadali nito ang paghahanap ng mga accounts sa ating ledger. Gagawan po natin ng list ang lahat po ng accounts na ginamit natin sa ating general journal at iaayos po natin ito batay sa uri po ng main account nito. Pagsamahin po natin lahat ng assets, liabilities, equity, revenue, and expenses account at mag-assign po tayo ng code sa bawat account upang magsilbing posting reference na ilalagay po natin sa ating general journal. Maaari tayong gumamit ng 100 to 199 para sa mga asset account. Magsisimula po sa salitang asset ang code which is yung 100. And then, isusunod na po natin ang mga account titles or names under asset account. For liabilities, maaari po nating i-assign ng mga numero mula 200 to 299. For equity, we can use 300 to 399. Revenue, 400 to 499. And expenses account, we can use 500 to 599. Kung may mga account pa na di kabilang sa mga nabanggit nating main account, ay maaari pa tayong magdagdag na 600 to 699, 700 to 799, and so on. Para po sa ginawa nating chart of accounts ng ABC Multipurpose Cooperative, sa asset po mayroon tayong 100 to 106. Maaari pa po itong madagdagan kung tayo po ay magkakaroon pa ng asset account mula po sa gagawin nating adjusting entries. Next, ang liabilities po ay mula 200 to 202. Ang equity naman po ay mula 300 to 301. At sa revenue po mula 400 to 404. And last, for expenses account mula 500 to 504. Gaya po ng assets, maaari pa rin pong madagdagan ng mga accounts under liabilities, equity, revenue, and expenses. Kung magkakaroon pa po ng entries mula po sa adjusting entries. Balik na po tayo sa ating general ledger. Paano nga po ba maglipat ng entries from general journal to general ledger? Una, i-classify po muna natin ang mga accounts into assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. Pangalawa, isulat po ang pangalan ng mga accounts sa itaas na bahagi ng bawat page ng ledger. Mauuna lahat po ng assets, sunod po yung liabilities, then equity, revenue, at panghuli po ang expenses account. Kung sa palagay po ninyo ay marami ang transaksyon under isang account, maaari po kayo maglaan ng 2 o higit pang pages para rito. At sa bandang gilid naman po, doon po natin isusulat ang account codes ng mga ito. Pangatlo, hanapin po sa general journal lahat po ng transaksyong naganap sa specific account na iyon at ilagay po ang corresponding date nito. Pang-apat, i-post po ang corresponding amount ng bawat transaksyon sa debit side kung ito po ay nakadebit sa general journal o sa credit side naman po kung ito po ay nakakredit sa general journal. Pang-lima, after i-post lahat ng corresponding amount sa debit at credit side ng accounts, i-total po ito at lagyan ng double horizontal line indicating the final amount of each side. And then, compute the running balance. The normal balance of asset and expenses account is in debit side. Ibig sabihin, dito nag-i-increase ang mga value nito at nagde-decrease naman kapag nasa credit. So, sa pagkuha po ng mga balanse ng asset at expenses account, ipa-plus lamang natin lahat po ng debit sa running balance at ima-minus naman po natin lahat ng amount sa credit side. At sa pagkuha naman po ng balanse ng liabilities, equity, and revenue, ipa-plus lamang natin sa running balance lahat po ng amount sa credit at ibabawas naman po lahat ng amount sa debit.
Dahil ang normal balance po ng mga account na ito ay sa credit side, which means doon nag-i-increase ang mga ito at nagde-decrease naman sa debit side. And lastly, para malaman kung tama po ang pag-compute natin sa ating running balance, maaari po natin i-check ito sa pamamagitan ng pagmaminus ng total debit and total credit para po sa mga balanse ng asset and expenses account. At total credit minus total debit naman para sa pag-check ng mga balanse ng liabilities, equity, and revenue account. Kapag tugma or magkamukha po ang halaga ng ating sagot at ending balance, ibig sabihin po tama ang ginawa natin pagko-compute sa running balance. So, narito po ang demonstration kung paano mag-post sa ating general ledger. Makikita nyo po ang ating general journal sa taas kung saan manggagaling ang mga transaksyon na ating pong ipopost or itatala sa general ledger. Uunahin po muna natin ang lahat po ng asset accounts. Sa ating pong chart of account, unang account po under asset ay ang cash. At ang account code po nito ay 101. Ilalagay po natin ito sa gilid sa itaas na bahagi po ng ating general ledger. So, ang gagawin lamang natin ay hanapin po ang lahat ng transaksyon na may cash entry. So, for July 1, mayroon po tayong dalawang cash. Lagay muna natin sa date column 2024 July 1. Next po yung description po ng ating transaction. First transaction, yung initial investment. Ang amount po nito ay nasa debit side po ng ating general journal, which is 300,000 pesos. Kaya sa debit column din po ng ating general ledger ito ilalagay. Next step ay yung amount po sa balance. Since wala naman tayong beginning balance at credit entry for this transaction, wala din po tayong idadagdag or ibabawas. So ang ating pong balanse ay 300,000 pesos. And lastly, pwede na po natin lagyan ng code ang ating pong posting reference. So ang ilalagay naman po natin dito ay GJ1. Ibig sabihin sa page 1 po ng ating general journal ito makikita. Next cash transaction for July 1 ay membership fee of members. So debit 15,000 pesos dahil naka-debit po ang amount nito sa ating pong general journal. And for balance, dahil po sa debit side nag-i-increase ang asset like cash, ipla-plus po natin ang amount nito sa ating pong running balance. So 300,000 pesos plus 15,000 pesos equals 315,000 pesos. And for posting reference, GJ1 pa rin po ang ating ilalagay. For July 3, mayroon po tayong isang cash transaction. So in our ledger, record po natin July 3, payment of license and permits, credit 3,250 pesos. Dahil ang amount po nito ay nakakredit po sa ating general journal. And for the balance, ima-minus naman po natin ito sa ating pong running balance. So, 315,000 pesos minus 3,250 pesos equals 311,750 pesos. At ang posting reference po nito ay GJ1 pa rin. Ibig sabihin sa page po na iyon pa rin makikita ang transaksyong ito. So, ganito po ang ating gagawin na pagtatala or pagpo-post sa ating general ledger. Hahanapin po natin lahat po ng cash entry transaction sa ating pong general journal hanggang sa matapos pong maitala ang lahat po ng ito. After that, yung susunod naman po na asset account ang ire-record natin. Then pagkatapos pong maitala lahat ng asset account, isusunod na po natin yung liabilities. Then yung equity, revenue, and last po yung expenses. At pagkatapos po nito, pwede na po nating lagyan ng posting reference ang ating pong general journal, which is yung account code po ng bawat account na ginamit po natin sa ating chart of accounts. So, narito po lahat ng transaction entry ng ABC Multipurpose Cooperative sa kanila pong general ledger. Under cash account with account code of 101, mayroon itong 11 transactions na makikita po sa GJ1 o page 1 po ng general journal. 9 transactions from GJ2 and 8 transactions na makikita po sa GJ3 at mayroon po itong total debit na 394,650 pesos and total credit po na 321,900 pesos. At ang balanse po nito ay 72,750 pesos. To check the ending balance of cash, 394,650 pesos minus 321,900 pesos equals 72,750 pesos.
So same po ang ating sagot sa ending balance ng cash account natin. For loans receivable, code 102, mayroon pong 5 transactions na makikita po sa GJ1, GJ2 at GJ3 of General Journal, and the total debit is 155,000 pesos. Total credit 6,000 pesos, and the balance is 149,000 pesos. Accounts receivable 103, mayroon din pong 5 transactions na makikita po sa page 1 and page 3 ng ating General Journal. Ang total debit po nito ay 6,200 pesos. Total credit naman po ay 4,000 pesos. At ang balance po ay 2,200 pesos. Merchandise inventory, store supplies 104. We had 2 transactions on page 1 and 3 of the journal. Total debit is 54,000 and balance is 54,000. Office equipment 105, only 1 transaction. Makikita po natin sa page 1 and we have total debit of 30,000 pesos, same with its balance. And lastly, furniture and fixtures 106, also had 1 transaction on page 1. We have total debit of 75,000 pesos, also same with the value of its balance. Next, sa liabilities naman po mayroong 2 account. Accounts payable, ang code po nito ay 201 with 2 transactions na makikita po sa page 1 and 3 ng ating journal. Same po ng value ang total debit and credit, kaya balance po nito ay 0. Then savings deposit, code 202 with 3 transactions on page 1 and 2 of General Journal with total debit of 1,000 pesos and total credit of 4,500 pesos and the balance is 3,500 pesos. Sa equity naman po ay mayroong isang entry, ang capital share code 301 with 3 transactions nasa GJ1 at GJ2. Puro credit amount lang po ang entries natin, so the total debit is 0 and total credit is 353,000 pesos. Same with its balance. For revenue, we had 4 accounts. First, ang sales, code 401 po, with 8 credit transactions na matatagpuan po sa GJ1, GJ2 at GJ3. So, ang total balance po nito ay 13,550 pesos. Interest income from loans, code 402, may 3 credit transactions. Total and balance po is 300 pesos. Service fee, code 403, with 2 credit transactions. Total and balance is 1,550 pesos. And last, membership fee code 404 with 3 entries, lahat din po ay nasa credit, so the total and the balance is 18,000 pesos. Lahat po ng revenue account natin ay walang debit entry, so puro credit lang po siya. At ang panghuli po, ang expenses natin na mayroong 4 na accounts na may tig-iisang transaction po. Ang office supplies expense, code 501, may total debit and balance na 1,500 pesos. Repair and maintenance, code 502, total debit and balance 1,200 pesos. Taxes and licenses, code 503, with total debit and balance of 3,250 pesos. At ang panghuli po, ang utilities expense, code 504, na may total debit and balance of 1,000 pesos. So, lahat naman po ng expenses account ay walang credit entry. And that's the end of our tutorial. Sana po ay malinaw sa inyo kung paano ang tama at maayos na pagpo-post or paglilipat ng mga entries mula General Journal patungo po sa ating General Ledger, sapagkat ito po ang magiging basihan natin sa paggawa ng trial balance and financial statements. Itutuloy po natin sa next episode ang iba pang step ng accounting cycle. So keep on following this channel for more bookkeeping tutorials for cooperative. Bye!